Highly favored. Amen. Sige po, sige po. Sige po, tayo po ay magsitayo para po tayo dadakot sa panalangin. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming banal na napakabuti sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Ama, pinapasalamatan ka po namin at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo lamang kami dapat manangan, sa iyo lamang dapat po kami makinig, at ang bawat salita mo, Panginoon, ay patuloy naming paggulay-gulayan. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po dahil isang biyaya po ang makapagbahagi ng iyong banal na salita. Mula sa iyo, Panginoon, salamat dahil ibinaba niyo po sa aming lahat upang kami ay matuto, upang ang bawat salita mo ay patuloy naming mapagbulay-bulayan. Sabi mo nga po, ito'y pagbulay-bulayan sa gabi't araw, at patuloy kami na matututo lamang sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala mo na po ang gawain ito, at patuloy po ang papuri ay sa iyo lamang namin ibinabalik. Kayo na po ang manguna sa bawat nandirito. Sabi niyo nga po, Panginoon, 2 o 3 nandirito sa aming kalagitnaan, ikaw ay nandirito, Panginoon. At ang iyong salita lamang ang patuloy na maihayag, mapapurihan ka at luwalhatiin. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, makakapuna po ang lahat. Tunay nga po na noong mga nakaraang linggo, napakarami pong pangyayari sa ating bansa. At hindi lamang po na nakikita natin ito sa ating paligid, na sa malayo man ito, nakikita po natin ito sa pamamagitan ng television, social media. Sa iba't ibang lugar, marami pong pangyayari talaga naman na yung iba kinakabahan na po. Yung iba po, kung ano na po ang nasa isip, yung iba sinasabi, iyan na yung parusa ng Diyos. Pero po, manangan lamang po tayo sa katotohanan. Ang ating panghawakan po kung ano po yung salita ng Diyos, kung ano po yung iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesus, yun po ang ating dapat na pagkatiwalaan. Sabi nga po, yung bawat salita na lumalabas sa social media, hindi po natin ito dapat basta-basta paniwalaan. Suriin po natin ito kung saan ang galing, suriin po natin ito kung sino po yung gumawa, o yung kredibilidad nito ay totoo nga po ba na tama yung sinasabi niya. Kasi po sa panahon ngayon, napakarami na pong fake news. Yung iba po ginagamit yung AI para makapaglabas ng maling balita, o yung katahang isip lamang sa pamamagitan ng AI, ginagamit po nila parang makatotohanan po. Minsan po makikita nyo kung ano-ano yung palabas na nagbabarilan, pero AI lang pala. Marami pong nadadali sa ganun eh. Minsan nire-repost po. Ang problema po, hindi pala totoo. Minsan nakakasira pa ng pangalan ng ibang tao. Katulad po nung yung mga lumalabas po sa balita na yung mga sinasabi po, katulad po nito na sinabi po noon na yung K-12 daw po aalisin na po. Aalisin na raw po. Nakalagay po rito, removal of K-12 program for school year 2025 to 2026. Fake news po. Buti na lang po, ginawa po kagad ng aksyon ng ating pamahalaan ng Departamento ng Edukasyon. Kaya po, kasi ano po yan, nung ginawa po yan is bandang nasa July, gano'n. Kaya po nung lumabas yan, naglabas po kagad sila ng balita na fake news yan. Kasi may pondo na yan, at saka yung mga tao, yung mga bata, naka-ready na para yung kanilang mindset, magko-K-12 ako. Pero sinabi po ng isang nag-post na ni-remove na daw po. Pero kasi sa inyo po, kung tatanungin po kayo, okay lang po ba na alisin yan? Iyon po yung pinakatanong, kung okay lang po ba. Meron pa rin po ito, isang fake news din po. Ang sabi po dito, ayaw. Ayun. Ayan. Ito po yung isa pa po na inaksyonan din po kagad ng DOH. Sabi po rito, magla-lockdown daw po June 10 nitong 2025. Fake news din po yan. Inaksyonan din po kagad yan ng DOH natin na kasi magkakaroon po yan ng malawakang pagkalituhan eh. Pagka maraming naniwala na lockdown, magpapanig buying po ang taong bayan, katulad po nung nangyari sa ibang bansa.
Pag nagpanic buy ng mga tao, tataas po mga bilihin, sunod-sunod na po yan. Dahil lamang sa isang post na ganyan. Ngayon po, kung natuloy po ba yung lockdown na yun, sa tingin po natin, kaya pa po bang suportahan ng gobyerno yung bawat mamamayan? Lalo't sa ngayon po, napakarami pong nasa isang bulsa lang yung kabambayan. Nasa isang bulsa lang po dahil kanya-kanya po sila ng bulsa. Hindi po natin sila masisisi dahil alam po natin na hindi pa po sila nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Kaya doon pa sila nananalig sa kanilang mga kakayahang mangurakot. Nakakalungkot lamang po. Kaya po nandito tayo para ibahagi yung salita ng Diyos, maunawaan po nila kung ano po yung dapat na gawin. Ito po, kung ito po yung natuloy, katulad po nung nag-lockdown nung COVID-19, may mga outfit po yung mga tao nun. Kanya-kanya po ng outfit ng face mask, face shield. Ngayon po, ano kaya magiging outfit natin? Kasi ano to yung tinatawag na MPAX, yung mga butlig-butlig. Baka po yung iba, mga naka-jacket, naka-hoodie. Kahit po tag-init, baka ganun po ang nangyari ng outfit natin. Yan po yung mga inaksyonan kagad ng ating DOH na inano kagad nila sa mga pahayagan, sa mga social media, sa balita. Sinabi po na fake news yan. Wala pong mangyayaring lockdown. Totoo na meron pong MPAX, pero hindi po iyan gagawin para mag-lockdown na. Kaya po pong i-manage ng ating kagawaran ng DOH. Ito po isang fake news na sinauna pa. Yung sa Amerika lamang po ito nung ano pa to, 1938 pa eh. Sabi rito, War of the Worlds. Medyo maliit, hindi nyo kita. Meron daw po na i-broadcast yung isang istasyon doon ng radyo na merong nag-i-invade na mga alien. Ang nakakatawa po rito, ang nakakatawa dito is napakaraming napaniwala po. Meron daw pong alien na merong mga ray guns. Kaya po sabi rito, meron kasi dyan na lumabas sa pahayagan na yung isang radio station, nag-broadcast sila nung panahon na yon, yung parang ni-rehearse lang yung palabas ng unang panahon. Kaya lang, yung sa mga nakapakinig, itinotoo nila ito, na akala nila newscast, kumbaga akala nila flash report, parang ganon. Kaya po, nalito yung mga tao. Yung pagkalito na yon, nagkaroon po ng malawakang, yun nga po, kalituhan na sinasabi rito, October 31 po yun. Yung mga Martian daw po. Sabi po rito, even before the end of the broadcast, doctors, nurses, soldiers, and sailors reported for duty. Ito, hindi po to basta-basta mga uniform personnel po ito na naniwala. Reported for duty, ready to fight the Martian. Di ba? Parang nakakaano po, di ba? Para bang naka-day off yung mga uniform personnel na yun na magjo-duty ako para labanan itong mga Martian na to. Yun po yung mga sinauna po na nadali rin po ng fake news. Kahit po yung mga nagbalita nito, hindi makapaniwala na papatulan to ng mga tao noon. Akala nila na simpleng magbo-broadcast lang po sila ng balita o ng isang parang teleserye sa radyo, parang ganun po. Pero ganun pa rin po, nagkaroon po ng malaking kalituhan. Sa mga police station po, nagkaroon ng maraming tawag. Dahil yun nga po, kino-confirm nila kung ito ba, kung nasaan na, kung ano ba ang sitwasyon o status. Ito pa rin po, meron pa pong isa, sabi po, in loving memory. Ito, nung mga nakaraang linggo lang po ito, naglabas po yung isang netizen ng post at nirepost naman po nung isang estudyante po ata to o basketball player. Sabi rito, yun, memorial photo of Martin, di ba? Nadaanan din po nyo siguro to sa inyong mga Facebook. Kahit ako, nung unang nabasa ko to, totoo ba to? Ayun pala, fake news lang po talaga. Na maaari pong makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Tapos ito, September 25 lamang po yan, yung pinost, bagong-bago po. Ngayon po, kung kamag-anak niyo po yung nalagay na gano'n, di ba? Parang talagang masakit po sa kalooban na ito po yung ginawa ng kamag-anak niyo, sa kabila nun, ito naman po ginanti ng ibang mga tao.
Totoo, nagkamali po yung tao, pero kaya lang parang sobra naman po yung ganung ipopost. Pero inaksyonan po kagad to ng tao na yon. Kasi nga po, sabi niya, nandito ako, buhay na buhay pa. Iyon po yung mga fake news na talaga namang dapat natin na madibak kagad. Meron pa pong isa, yung malawakang fake news po sa buong mundo. Ito po yun. Human evolution. Hanggang ngayon po ba, naniniwala pa rin po? Meron pa po bang naniniwala sa atin ito? Sabi po rito, baka hanggang ngayon meron pa rin naniniwala na galing ang tao sa unggoy. Sino po naniniwala? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Hindi ko po sinabi na unggoy yan. Sabihin mo po sa katabi nyo, hindi ka galing sa unggoy. You are wonderfully made by God the Creator, and you are created like God. Iyon po yung katotohanan. Hanggang ngayon po, ipinagtatanggol pa rin po nila ito. May mga institusyon na pinagtatanggol pa rin po ito na ang tao daw ay galing sa unggoy. Sabagay, kung sila naniniwala na galing sila sa unggoy, choice po nila yon. Sabi nga po, kung ikaw ay naniniwala na galing ka sa hayop, magiging asal hayop ka. Kung ikaw po ay naniniwala na created ka na ni God, kikilos ka na created ni God. Iyon po yung ating mga dapat na i-separate. Kasi totoo nga po, fake news yan. Ngayon po, hanggang sa ngayon, may maugoy ka pa rin nakikita. May mga hayop pa rin nakikita na hindi pa naman po nagiging tao. Meron po mga tao na nag-aasal hayop. Wannabe lang po nila yon, pero babaguhin din po sila ng Panginoon. Paano ba natin maiiwasan na ma-fake news o madaya? Sabi po nga po ng mga eksperto, dapat po alamin po natin yung katotohanan. Makinig lamang po tayo sa may kredibilidad na mga nagbabalita o na mga tao. I-confirm po natin, kamukha po noon, nung in loving memory na yon. I-confirm po natin sa tao na yan, totoo ba? Patay ka na ba? Pag hindi po sumagot, baka patay na po. Ngayon po, yung nagsasabi unggoy, confirm po natin doon sa unggoy ka ba talaga? Iyon po yung mga pamamaraan na simpleng pamamaraan para po maiwasan po natin fake news. Ganon din po yun sa mga scam. Totoo nga po na may tatawag po sa iyo, sasabihin ka mag-anak. Confirm po natin sa kamag-anak po natin, hindi naman po siguro aksaya ng panahon yung tawagan siya, i-text siya, o i-video call na, ikaw ba to, na ganito, nagre-request ka ng ganitong halaga. May mga ganun po kasi. Sa simpleng bagay, nadadaya po sila. Dahil hindi po sila nagko-confirm doon sa tao talaga. Ngayon po, sabi po ng ating pag-aaralan, para po hindi tayo madaya, sabi po, listening only to Jesus. Lalo-lalo na po sa mga Kristiyano, lalong-lalo na po sa pananampalataya o sa salita ng Diyos. Makinig lamang tayo sa ating Panginoon. Gawin mong tanging gabay ang tinig ni Jesus. Sabi nga po sa Luke 9:35, sabi pong ganon, ito po, yung sabi po ng Luke 34 hanggang 36, nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap. Ito po yung sa bundok po, na nag-transfiguration po ang ating Panginoong Hesus, na nakita nila dito si Moises at si Elias, nakita po ni Peter, James, and John. Ito po yan, sabi niyo po sa 34, nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap, at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Ang nagsalita po rito is ang ating amang Diyos. Sabi rito, pakinggan ninyo siya. Tatlo po sila rito sa bundok. Nandito po nakita si Moises, si Elias at saka si Jesus. Yun nga po, pagkalipas ng mga ilang sandali, si Jesus na lang po yung natira. At saka po sinabi ng Aba, ito ang kinalulugdan kong anak, pakinggan ninyo siya.
Ibig sabihin, sinabi po ng ibang mga scholar na ito na po yung katapusan ng mga prophet and law. Na ang papakinggan lamang po natin na ating pamantayan ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi po, hanggang sa ngayon, marami pa rin pong straight to the law. Hindi man po sila Hudyo, nasa Pilipinas po sila, pero talagang nasa 10 Commandments pa po yung kanilang paninindigan. Sinabi na po ng Ama na tinapos na ng Panginoong Hesus yung dapat tapusin sa krus. Kaya po ang dapat nating pakinggan ay ang ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na po pagdating sa ating pamumuhay Kristiyano. Isa-separate po natin yung fake news sa fake news. Fake news at saka fake news po. Kaya nga po, yung mga alagad, hindi po kagad sila nagbalita. Hindi po kagad nila basta-basta ipinagsabi. Kasi meron pa pong dapat na i-confirm. Malamang nito, nung sinabi ito ng mga alagad is nung natapos na po yung sa cross ng Kalbaryo. Nung naisulat po kasi nila ito, after na po ng nangyari sa cross sa Kalbaryo. Kaya po yung mga nakita nila talaga namang pinatotohanan po nila yon sa pamamagitan ng kanilang pagsusulat at 3 po sila rito. Dito po sa Bible, meron po itong 3 salin sa Mateo, sa Mark at saka sa Luke. Sa Mateo 17:5, Mark 9:7 at saka Luke 9:35. Iyan po yung tatlong libro na ginawa po ng mga apostol na nagpapatotoo na dapat nating pakinggan. Sabi nga po, kung 3 ulit yan na sinasabi, importante po ito. Sa 3 libro na yon, sa 3 gospel, inulit po ng 3 disipulo yon. Inulit ni Matthew, inulit ni Mark, inulit ni Lucas. Kaya po, yung sabi ng Ama na siya ang inyong pakinggan, iyon po yung gawin natin sa pang-araw-araw natin para hindi po tayo madaya. Kasi nga po, maraming fake news, hindi lamang sa balita, maging sa mga nagkakalat ng salita ng Diyos. May fake news din po doon. Suriin po natin maigi. Hindi po natin sinasabi na mali sila. Maaring hindi pa po sila nakakaunawa ng totoong biyaya. Makikita naman po natin ito, tayong nasa biyaya na po ng Diyos. Alam po natin, kukontra po yung isip natin pag nakikita natin na mali naman yung, hindi naman tugma doon sa sinasabi niya yung biyaya ng Diyos eh. Makakarinig po tayo ng mga salita ng Diyos na kumukontra po yung isip natin. At hindi po natin sila basta-basta kakomprontahin, i-confirm po natin ito sa Bible. At bilang mag-aaral po ng biyaya, maunawa po natin na ito pala yung sinasabi ng Bible. Hindi lamang doon sa sinasabi ng nagsasalita. I-confirm po natin yung ating napapakinggan doon po sa Bible. Yun po, mabilisan lamang po ito. Ano po ba yung dapat natin gawin? Yun nga po, separate natin yung fake news sa fake news. Alam po natin na fake news yan. May confirm po natin yan. Ngayon po, alam din po natin yung fake news, yung pananampalataya na iniwan po sa atin ng Panginoong Hesus. Una po, meron po kasing mga negative impact yung fake news. Unang-una na po doon yung confusion. Kamukha po noon, nung mga nangyari po na yan, sa mga K-12 na yan, sa mga impact na yan, na lockdown, merong mga pangyayari na namatay na may malaking epekto po yan. May impact po yan sa ating pamumuhay. At pag yan po ay napakinggan po natin, magkakaroon tayo ng confusion. Malilito po yung tao, di ba? Katulad nga po ng War of the World na yan. Yung mga uniform personnel pa, talaga nagkaroon ng kalituhan. At pagka yung fake news na yon na ituro pa po sa eskwelahan katulad po ng human evolution, lahat po ng daraan sa school na yon, nagkakaroon po sila ng kalituhan. Baka ang ituro sa kanila ng teacher na yun nga po, galing sila sa unggoy, litong-lito na po yung bata. Kasi yung tatay naman niya, hindi naman mukhang unggoy. Pero bakit ang tinuturo? Ang homework nila, maglambaras kayo dyan sa loob ng bahay. Maglambitin kayo dyan. Yun po ba yung dapat nating paniwalaan, di ba? Nagkakaroon po ng kalituhan. At tulad nga po nung merong mga ibinalita na ganyan, na patay na kasi ganito, yung kanilang mga kamag-anak, baka nasa ibang bansa, mapauwi pa kagad yun. Dahil
nako-confuse po sila kung totoo ba to o hindi. Magkakaroon po ng kalituhan yan, kaya hindi po dapat manatili yung fake news sa ating isipan. Confusion po yung isang negative impact po niyan sa atin. Ngayon po, pag nagkaroon po ng confusion, susunod na po yung ating tinatawag na division. Magkakaroon na po ng pagkakawatak-watak, magkakaroon ng pagkababahagi. Ang mangyayari pa niyan, magkakaaway-away pa. Unang-una na po sa Kongreso, sa Senado, dahil nga po nagkaroon ng hindi nila pagkakaunawaan, nagkaroon ng maling balita. Ang nangyayari po, yung mga tao po doon, kanya-kanya na po ng kampihan. Sabi mo, kay ganito ako, kay ganito ako. Hindi lamang po kasi doon nangyayari yan, kahit sa mga Kristiyano nangyayari po. Kaya magkaroon po tayo ng babala na alamin po natin yung katotohanan. Yung katotohanan po na yun na dapat hindi magkaroon ng confusion para hindi tayo humantong doon sa division. Kung babalikan po natin yung confusion na yon, sa sinauna pa meron pa yun eh. Ito po, yung sa sinaunang pangyayari, yung confusion po kasi niyan, kahit kila Eva at Adan pa, nangyayari na po yan. Yung pagkalito po na yan, sabi nga po ng Genesis 3:1-5, sabi rito, ang ahas ang pinakautuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna na iyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hihipuin man ang bunga nito. Kung kami ay kakain nito, mamamatay kami. Ayun, inuumpisa na po siyang lituhin ng kausap niyang old serpent doon o yung ahas. Sa verse 4 po sabi, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at nalalaman ninyo ang mabuti at masama. Iyon po yung ginamit sa kanya ng ahas para malito po siya ng gusto. Litong-lito na po, kaya napasunod po siya ng ahas. Kinain niya po yung pinagbabawal na bunga. Yun, inilarawan po ng tusong ahas na to na kaya pala niyang i-manipulate ang tao sa pamamagitan lamang po ng panlilinlang. Yun, nagdesisyon po yung babae na kainin dahil sabi hindi naman po mamamatay eh. Nagkaroon po siya ng desisyon na kainin na to. Hindi niya alam, nasusuway na niya yung Diyos sa pamamagitan ng panlilito ng ahas. Kaya po yung bawat isa binababalaan po dito sa una pa lang. Doon pa lang po sa Genesis na maari pa pong malito yung tao kung hindi po siya guided ng salita ng Diyos. Kung hindi po niya napopokusan yung salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya po patuloy po napapasok yung division nga po. Kasi nauna po ako kanina. Nag-division po talaga. Kaya nga po, sabi po doon, yung Diyos po kasi hindi po siya yung Diyos ng confusion. Kaya po alam po natin salita ng Diyos na straightforward po yan para po sa atin. Yung Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi po siya Diyos ng confusion. Kaya po nagkaroon ng division dahil nagkaroon ng confusion. Kaya nga po ito, sabi po, yung pagkakabahabahagi na yan, maaari pong humantong yan sa spiritual na pagkakahiwalay. Katulad po ng nangyari doon kila Adan at Eva. Ang paggawa ng kasalanan na nagdulot ng spiritual na pagkahiwalay at pagkawalay mula sa Diyos. Iyon po, nagkaroon po sila ng separation doon. Spiritual na pagkahiwalay, physical na pagkakahiwalay. Ito po yung sinasabing pinatalsik po sila sa Garden of Eden. Sila ay tinanggal mula sa Hardin ng Eden na kanilang tahanan sa lupa at sa isang lugar na presensya ng Diyos. Ang sarap po nung panahon na yun na hindi pa po sila nadadaya ng ahas. Kasama po nila ang Diyos. Lahat po ng kanilang pangangailangan ay nandun na po sa Hardin ng Eden.
Isa pa po, epekto ng confusion, division, isa pa po doon is pagkawala sa direktang pakipag-ugnayan sa Diyos. Dati nakakausap pa po nila ng harapan ng Diyos. Nakakausap po nila ng malapitan. Dahil nagkaroon po ng division, dahil sa kasalanan, dahil nadaya po sila, nahiwalay na po sila sa presensya ng Diyos at hindi na po sila nakakausap ng Diyos na direktahan. Iyon po yung epekto nun. Kumbaga sa ating mga Kristiyano, ang laking epekto po nun na madaya ka, magkaroon ng pagkakabahabahagi, meron kang contact sa ganito, nagkaroon kayo ng division dahil sa pagkalito, mawawala na po yung ugnayan nyo kahit sa mga magkakamag-anak. Minsan sinabi lang po ng isang kamag-anak na ganito, sinabi ng pinsan na ganito, nagtalo-talo na po sila. Nagkaroon na po sila ng pagkakabahabagi ng pagkaunawa. Yun po, at yung pangatlo po na negative impact naman po is yung harm to individuals and society. Katulad po ng mga nangyari nga po na ipinost, na sabi, patay na. Nakasakit po ito ng damdamin. Yung memorial photo po rin ni Mr. Martin, nakakapinsala yun ng emosyon at ng damdamin ng mga kamag-anak. Kahit naman po siguro sino. Minsan nga po sinabihan ka lang na ganon, nakakasakit na po ng damdamin. Yung pa pong i-post yung mukha mo sa social media. Kahit gaano naman kasama, di ba? Ang apektado po kasi nito, yung tao mismo at yung mga kamag-anak nun. Kaya nga po minsan yung sa investigasyon o kaya sa mga police station, pag pinipicture po sila, naka-blurred po yung mukha nila. Kasi hindi naman po sinabi na suspect na sila, is napatunayan na suspect pa lang po sila. Kaya po, binablurred po talaga yan. Kaya, yung mga ganun pangyayari, nakaka-harm po yon sa tao. Kaya dapat, iwasan talaga na madaya ka ng fake news. I-repost pa nung iba, hindi mo na kino-confirm. Yun po yung mga pangyayari na yon. Ngayon po, pag napinsala yung tao na ginawa ng ganun, ang isang epekto pa po nun is talaga namang hindi na kayo magkakasundo. Magkakaroon kamukha po nun. Maaari po siya makagawa pa ng mas matindi pa. Diyan po nag-uumpisa yung away. Kahit naman po sa mga barabarangay, kahit naman po sa loob ng bahay. Kasi chismis po yun na lumalabas eh. Pinaganda lang po yung salita na fake news. Yun po, yung sinasabi ng Romans 12:9. Sabi rito, Romans 12:9, Dear friends, do not take revenge, but leave room for God's wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yun po ang sinasabi ng Romans 12:19. Huwag kayong maghihiganti. Ano po ang ginawa ng tao? Di ba? Huwag ka siyang maghihiganti kahit na ganun po yung ginagawa. Kasi ang paghihiganti po ay sa Diyos. Kahit na sinabihan ka ganito ka o nachismis ka, manatili ka pa rin na bilang isang anak ng Diyos. Manatili ka pa rin na kalmado. Manatili pa rin na yung isip mo is nakasentro pa rin sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Kasi once na ginantihan mo yan, lalaki at lalaki po yung gulo. Kaya po sabi ng Panginoon, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Hindi po natin alam yung pagganti ng Diyos. Hindi po ito yung pananakot na sinasabi, bata, humanda ka. Hindi ko na po itutuloy. Alam niyo na po yun. Hindi po ganoon ang Diyos na galit sa bawat isa. Mahal po tayo ng Diyos. Sabi nga po, lahat ng samampalataya sa Panginoong Hesus is binigyan niya na ng buhay na walang hanggan. Sa bawat mananampalataya po, mayroong fake news ang Biblia. Fake news po yun sa bawat mananampalataya. Binigyan niya na ng fake news. Ang Biblia ay nagsasalita nito na ito yung fake news na dapat niyong unawain o intindihin. Sabi nga po,
unang-una, fake news number 1, konti lamang po ito. Kita po ba? Ang fake news number 1 po is divine love and sacrifice. Doble na po natin yan, divine love and sacrifice. Sabi po ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung divine love sa atin ng Diyos, na hindi po yan fake news, kundi faith news po yan. Totoo po na mahal tayo ng Diyos. Totoo po na yung kanyang kaisa-isang anak, binigay niya po para sa atin, upang kung sino man ang sumampalataya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Hindi po yan basta-basta na pag-ibig. Yung pag-ibig po na yan is tanging divine love lamang po ang makakagawa. Diyos lamang po yung makakagawa. Wala po sa atin na makakaisip na ihandog yung ating anak para po sa mga makasalanan. Wala po. At hindi po mangyayari yun. Dahil unang-una po, tinubos na po tayo. May naghandog na po ng anak para sa ating mga kasalanan. Iyon po yung tatawag na divine love. Iyan po yung unang fake news. Pangalawa po is ito yung sacrifice po. Yan po sa Romans 5:8. Sabi po dyan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay po ba talaga ang ating Panginoong Hesus para sa atin? Amen. Fake news po yan, hindi po yan fake. Totoo po yan. Ikaw, ako, tayong lahat makasalanan, siya po ay namatay para sa atin. Ang lahat po ng kanyang tiniis sa krus ng Kalbaryo, hindi po karapat-dapat para sa kanya. Tinapos niya po yung kautusan para po sa atin. Sabi ng kautusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ating Panginoong Hesus po ay walang kasalanan. Hindi niya po deserve na magbayad para sa kasalanan dahil wala po siyang kasalanan. Iyan po yung dinadaya po ng ibang nasyon. Gumagawa po sila ng Bible na nakalagay si Jesus daw ay nagkasala. Meron po lumabas na bagong Bible sa ibang bansa. Iyan po yung tagpo na yung may nahuling nangangalunyang babae. Iyon po yung sinasabi na si Jesus daw ay makasalanan kaya hindi rin bumato. Fake news po yun. Ito po ang fake news na katotohanan na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan pero naging kasalanan para sa atin. Ang Panginoong Hesus ay umako ng ating mga kasalanan para po sa taong mga makasalanan. Nag-alay po siya ng buhay, namatay po siya para sa makasalanan. Hindi po siya namatay para sa mga matutuwid. Namatay po siya sa mga makakasalanan para po maging matuwid. At ang kanyang katuwiran ay naging ating katuwiran. Hindi po siya takot mamatay. Hindi po siya takot na ibalita, i-post yung mukha niya sa Facebook na patay na to. Hindi po. Yung kanyang kamatayan ay naitala pa sa Bible, naitala pa sa... At alam po ng mga disipulo, hindi lamang po yung mga disipulo hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga po, inyong kabaliktaran ng unang, yung fake news, di ba? Yung kanyang mukha na i-post sa social media, nag-response kagad siya, na buhay pa siya. Itong ating Panginoon, hindi. Pinatunayan niya na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Yung kanyang kamatayan ang ating naging sandigan para sa ating kapatawaran. Kaya po, proud po ang mga Kristiyano na sabihin na ang ating Panginoong Hesus namatay para sa akin. Magiging testimony po natin yon sa ating mga makakasalamuha na ang Panginoong Hesus tunay na nabuhay sa lupa, siya ay namatay at pagtapos ng 3 araw siya ay nabuhay para mapatawad ang aking kasalanan. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ang number 2 naman po na para sa atin na fake news ay salvation and redemption. Sabi po rito, yung salvation po. Sabi po rito, ito ang pahayag. Ito
Totoo ang pahayag na ito. Hindi po siya fake news. Sinabi po ng ating Apostol Pablo na totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Kaya nga po dito pa lang confirm na hindi po siya fake news. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Iyon po yung regalo sa atin na salvation at yung pagtubos. At ako ang pinakamasama sa kanila, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang last verse po sabi, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Sabi pong gano'n ng ating Apostol Pablo. Hindi po yan fake news. Sabi nga, dapat paniwalaan ng lahat. Kasama po ba tayo sa lahat? Amen. Yung ibang mga makakasalanan, yung ibang mga nasa kongreso, nasa politika, kasama po din yan sa lahat. Dapat nilang paniwalaan na tinubos na po sila ng ating Panginoong Jesus. Kahit sino pang mga matatalino, dapat ito napaniwalaan. Hindi po ito fake news, kundi ito ay faith news. Salamat po sa Panginoon dahil ang mga bagay na ito ay nasusulat para po sa atin. Naunawaan niya po yung kalalagayan natin sa panahon natin ngayon na napakaraming nagkalat na maling balita. Kaya ito ay naisulat para po sa atin. Sabi diyan, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang isang Diyos. Dahil yung ibang mga tao ang pinupuri yung kanilang sarili. Dapat lamang na purihin ang ating nag-iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Kasi yung mga tao, ang pinupuri lang nila kadalasan yung nakikita. Tayo pong mga mananampalataya, kaya natin magpuri sa Diyos kahit hindi natin nakikita. Amen po ba? Amen. Yun po, yung papuri po na yun ay kahit hindi natin nakikita, faith po yun eh. Nagpupuri tayo sa Panginoon, hindi natin siya nakikita, pero patuloy tayo na nagpupuri. Yung ating panalangin, kahit hindi po natin nakikita yung ating pinapanalanginan, patuloy tayo na nananalangin dahil yun po yung faith, yun po yung pananampalataya. At bilang tugon po sa ating panalangin, nakikita po natin ang maliwanag na answered prayer po pala tayo. Hindi po tayo nagkakaroon ng pag-alilangan sa pananalangin dahil meron pong pamamaraan yung Diyos para sagutin niya tayo. Example po yung ating mga kalalagayan sa buhay. Yung simbahan nga po doon, di ba? Ilang beses natin na i-release dito na dumalangin tayo, nagkaroon po ng tugon. Ang bilis po ng tugon ng Panginoon. Sa iba po kasi hindi nila nakikita yung mga ganung bagay. Ang pinanghahawakan po nila yung kanilang sariling lakas, yung kanilang sariling galing. Na meron naman pong mas maginhawang pamamaraan upang lahat ng ating panalangin ay madinig. Kumbaga, dinidinig po niya yan eh. Ano man po yung ating kalalagayan, naririnig po ng Panginoon yan. Nandoon ka man sa punto na ikaw ay nagkasala, nananalangin ka, dinidinig pa rin ng Panginoon yan kasi kasama po natin ng Diyos. Hindi po siya yung nakagawa ka ng kasalanan, aalis, hindi po siya ganun. Hanggat nananampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, simula nung nananampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, ina po, nanirahan na po sa iyo yung banal na Espiritu. Hindi na po siya umaalis sa iyo. Yan po yung mga balita na dapat nating panghawakan. Totoo po yan. At bawat isa po sa atin, makakapagpatotoo po niyan. Dahil nararanasan po natin yung kanyang presensya. Nararanasan po natin yung kanyang sagot sa ating mga panalangin. Kamukha nga po nito, nagkakaroon po ng mga ganyan lindol, sakuna, kaguluhan. Ang mananatili lamang po dyan is yung may matinding pananampalataya sa Diyos. Ang mga mananampalataya po, hindi po basta-basta yung bumibigay. Kasi humahawak po tayo sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Yung pangako po na yun ng Diyos, hindi po kayang tibagin ng anumang sakuna yan. Hindi po yan kayang tibagin ng pagbagsak ng mga dolyar. Kasi po alam po natin na ang
ating Diyos ay kasama natin, siya po yung nagsusupply ng ating pangangailangan. Ano mang pagbagsak yung mangyari, tatayo pa rin po tayo dahil meron po tayong Diyos. Praise the Lord. Yun po yung mga faith news na ating dapat panghawakan. Meron pa po. Number 3 naman po. Sabi rito, wala. Faith news din po ito, yung faith as a gift. Ito po. Yung ating pananampalataya po kasi wala po tayong sariling pananampalataya. Sabi po ng Roma 10:17, sabi po doon, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos, yun po yung nagdadala sa atin ng pananampalataya. Katulad din po ng sabi ng Juan 6:44, sabi po rito, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Makita po natin yung verse na yan na sabi, walang makakalapit. Walang makakalapit sa Panginoong Hesus malibang dalhin siya sa akin ng Ama. Maliwanag po na yung pakikinig, yung nagdadala ng pananampalataya po sa atin. Paano po mangyari yun kung hindi po tayo dadalhin ng Ama sa ating Panginoong Hesus? Yung pakikinig po na yun ng salita ng Diyos ang nagdadala sa atin ng pananampalataya. Kaya regalo po yung pananampalataya. Regalo na buhat sa Diyos. Kung hindi po dumating ang Panginoong Hesus, wala po tayong pananampalataya lahat. Kahit anuman po yung makita nating himala, kung hindi po dumating ang Panginoong Hesus, hindi po binigay ng Ama yung Panginoong Hesus, wala po tayong pananampalataya. Yung pananampalataya po na to, magagamit po natin to habang nandirito po tayo sa lupa. Dahil sa langit, hindi na po tayo mananampalataya. Nandoon na po yung katunayan, nandoon na po yung eksakto ng ating pananampalataya. Nandoon na po yun sa langit. Makikita na po siya natin ng mukhaan at malapitan. Yung pananampalataya na yun na sinasabi ng iba, mahina yung pananampalataya mo, palakasin mo. Hindi na po kasi yung pananampalataya, sabi nga po, di ba? May maliit ka lang na pananampalataya, kaya mo nang palipatin yung bundok. Example po yun ng ating Panginoong Hesus na yung pananampalataya na yon ay biyaya lamang, regalo lamang. Kaya po, yung pananampalataya na taglay-taglag natin, hindi po ito saganang sa atin. Dumating lamang po ito nang makarinig tayo ng salita ng Diyos. Regalo po ito na buhat sa Ama. At dapat po tayong magalak dahil tayo bilang makasalanan, binigyan po tayo ng regalo na pananampalataya. Yung iba po kasi hindi po kaya itong paniwalaan, yung pananampalataya na nasa atin. Inaari pa nila itong katawa-tawa. Minsan siya sabi, ano yung ginagawa mo? Nananalangin ka? Hindi po kasi nila alam yung ganong makalangit na usapan o pananampalataya. Ang ginagawa po nila yung kanilang sariling diskarte. Kaya po, ang pananampalataya po ay regalo buhat sa ating Ama. Isa pa pong fake news. Sabi po rito, ang number 4 po, growth and transformation. Sabi rito, paglago at pagbabago mula sa isang maliit na binhi. Ito po yung kinuha nila sa Mateo 17:20. Sabi po rito, nakaranas ka na ba ng pakiramdam na ang iyong pananampalataya ay masyadong maliit? Sabi po gano'n, para magdulot ng tunay na pagbabago. Wala pong problema yon kahit sabi natin ang liit ng pananampalataya mo dahil isa lamang po yung pinagkukuhan natin ng pananampalataya. Maaaring hindi mo kayang ayusin ang isang matagal ng hidwaan sa pamilya. O piling mo hindi sapat para makatulong sa kongregasyon o sa mga samahan o organisasyon. Sabi sa Mateo 17:20, binigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihang halimbawa tungkol sa kung paano umpisahan ang paglago. Kasi maliit lamang po yung pananampalataya na sinasabi. Mula sa isang pinakamaliit na simula, matapos mabigo ang mga alagad na palayain ng isang batang may demonyo, tinanong nila si Jesus kung bakit hindi nila nagawa. Sumagot siya,
dahil sa inyong kakulangan ng pananampalataya, sapagkat kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka mula rito patungo roon, at lilipat ito at wala kang hindi magagawa. Ito po yung tinuturo na yung kasing liit ng buto ng mustasa yung pananampalataya mo. Itong maliit na buto na to, hindi po ito mananatili na maliit. Habang lumalago ka po sa salita ng Diyos, lumalago ka po sa gawain ng Diyos, lalaki po ito ng lalaki hanggang maging puno. At pag naging puno po ito, example na nga lang po, yung buto ng mustasa na yon, nagkakaroon po siya ng bunga. Yung pananampalatayang maliit na sinasabi na yun, nagkakaroon ng bunga, at kakalat po ito, dadami ng dadami. Pero imagine po, nag-umpisa lamang po ito sa isang maliit na buto. Ganon din po, inilalarawan po ng kagubatan o ng kapaligiran yung nangyayari po na pananampalataya. Nagsisimula lamang ito sa butong maliit. Hanggang sa dumami, nagkaroon ng bunga, kumalat. Ganon po yung salita ng Diyos. Ganon po yung ating paglago at pagbabago. Nakikita po ng ibang tao na lumalago ka na sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka po ng pagbabago, at ito po ay gagawin po nilang basihan. Hindi ka po mananatili sa ganong kalalagayan. Basihan po nila ito na upang tularan ka. Sarap pala maging Kristiyano, nagkakaroon ng bagong buhay. Ang sarap pala maging Kristiyano, kahit ganito yung kanilang dinaranas, matibay pa rin po yung kanilang pinanghahawakan. Yan po yung sinasabi na maliit yung pananampalataya, palago ng palago ng palago. Kasi po yung mga anak ng Diyos na may pananampalataya, hindi lamang po ito mananatiling binhi. Ito po ay lalago, magkakaroon bunga, magiging puno, at dadami po ito ng dadami. Iyon po yung salita ng Diyos na nasa sa atin. Kaya niya po tayong palaguin sa maliit na kalalagayan at magbago ng anyo at magbago ng kapaligiran. At ito po yung pangahawakan din po ng iba. Dahil isa po tayo sa nag-example. Katulad po ng ating Apostol Pablo. Sabi niya po, di ba? Nagkaroon po siya ng transformation. Dati siyang makasalanan, binago po siya ng Diyos. Sabi rito, simbolo na patuloy na paglago yung buto ng mustasa. In-example po yan ng ating Panginoong Yesus. Napakaliit po nun, halos hindi mo makita. Pero once na tumubo yon, tuloy-tuloy na po yung paglago. Kasi yung, hindi lamang po kasi yung buto, nag-iisa lamang yan, hindi lamang po. Nagkakaroon po, kailangan din po yan ng tubig, sikat ng araw. Kaya po, yung Panginoon bilang ating sandigan, yun po yung ating nagiging tubig. Yun po yung ating nagiging ilaw. Yun po yung ating nagiging vitamins. Kaya po nagkakaroon tayo ng paglago. Ang bawat isa po ba ay lumalago? Amen. Isa po yan sa tanda na tayo ay patuloy na nagpapatuloy sa Diyos. Yung paglago po, hindi po yan biglaan na nakikita. Dahan-dahan po yan, katulad po ng halaman. Yun po, sabi po, yan po yung sinabi ng Matthew 17:20, yung verse po na yan. Number 5 po, at last po ito, ang sabi po rito, Pentius din po ito, Jesus as the way, truth, and life. Kabisado na po ito ng mga bata. Kaya po, pati din po tayo mga may edad na, dapat kabisado din po natin ito. Umpisa po ng John 14:2 hanggang 6 po yan. Sabi po rito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako ron upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Sabi po ng ating Panginoong Yesus, kung hindi ito totoo, ibig sabihin, totoo po ito. Sa bahay ng kanyang ama maraming silid. Totoo po yun. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapili ko kung saan man ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Tayo po, alam po ba natin ang daan patungo sa pupuntahan ng Panginoong Yesus? Amen. Isa lamang po yung daan ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, sabi po, verse 5,
Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Nagtanong po yung kanyang apostol na si Tomas, yung kanyang disipulo na si Tomas, saan ba yung daan? Bilang ating Panginoon po, hindi po siya madamot na sumagot. Hindi po niya inilihim yung kanyang sagot. Sumagot po kagad siya. Dahil kung hindi po siya sasagot, maaari po itong madaya, itong disipulo na to. Kaya po yung kanyang agarang sagot, katulad po ng ginagawa ng mga nasa social media, tama po yun. Sumagot po si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iyon po yung diretsahang sagot ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo na yung daan eh. Nandirito na yung daan, kaharap nyo na yung daan. Siya lamang yung daan patungo sa Ama, ang Panginoong Jesus. Siya lamang yung daan patungo sa katotohanan. Dahil marami pong nagsasabi na ito yung totoo, makinig kayo. Pero ano po ang sabi ng Ama? Ito ang aking anak, pakinggan nyo siya. Siya lamang po kasi yung katotohanan, ang yung ating Panginoong Jesus. Siya yung daan, siya yung katotohanan, siya lang din po yung buhay. Marami pong nag-aalok ng magagandang buhay, pero ang ating Panginoong Jesus lamang yung nag-offer sa atin ng habang buhay, eternal life. Yung eternal life po na yun, wala pong makakatumbas doon. Maging sa kayamanan ng mundo, maging sa doblehin pa yung mga kayamanan na yan, yung mga medisina na yan, ang makakapagbigay lamang po ng buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang po yung daan, siya lamang po yung katotohanan at ang buhay. Lahat ng iyan, ibinalita sa atin ng Bible para ating paniwalaan. Totoo po ang lahat ng yan at hindi po yan kayang pikiin o dayain. Marami lamang po na lumalabas sa social media, sa mga AI, pilit po nilang dinadaya yung ganyang mga pananalita. Pero bilang Kristiyano, alam po natin yung katotohanan. Alam po natin kung ano yung tama o mali sa mga pinapakita na yan. Kaya ano po ba yung mga pamamaraan para magpatuloy po tayo sa ganyang pananampalataya? Ano po ba yung ating dapat gawin? Upang hindi tayo madaya, upang hindi na tayo madali ng mga fake news na yan. Yung mga fake news na yan na nagkalat. Bilang Kristiyano, magpatuloy lamang po tayo sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga, yung pananampalataya na yan nakasulat sa Biblia, gawin po natin yang basihan. Gawin po natin yan na guide araw-araw. Iyon po, yung pinaka-big idea natin upang hindi tayo madaya ay faithful listening to Jesus. Sabi gano'n, guide you toward righteous living. Iyan po yung ating dapat na pagtuunan ng pansin. Makinig lamang po tayo sa ating Panginoong Jesus, lalo-lalo na po sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na po na nakakapakinig tayo ng iba't ibang mga salita ng Diyos na dinadaya po. Kasi hindi lamang po yung mga pangyayari yung mandadaya sa atin eh. Pati na po yung tinatawag nila na false prophet. Marami po yan, maglalabasan. Kasi sinasabay po niyan yung mga pangyayari sa ating mundo. Ganito na yung nangyayari, galit sa inyo ang Diyos kaya nangyayari yan. Pagbabayarin na kayo ng Diyos kaya nangyayari yan. Mari po galit ang Diyos sa mga unbeliever. Pero ang Diyos po, sabi nga po, di ba, hindi na muli siyang magagalit. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Kung makikita ng unbeliever ay galit ang Diyos, hindi po sila lalapit sa Diyos o hindi po sila susuko sa Diyos. Kaya po, bilang mga mananampalataya, alamin po natin kung ano po yung tama at mali. Malalaman po natin yan sa pamamagitan po ng pakikinig sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, yung mga unbeliever, makikita po nila na eto, tama yung pinaniniwalaan nito, tama yung kanyang mga sinasabi, kaya maaakay po natin sila sa ating Panginoong Hesus. Kaya po magpatuloy lamang po tayo sa pakikinig ng ating
salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. At iyan po ang ating bigay-diya, faithful listening to Jesus guides you toward righteous living. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin.